Alright, welcome sa bago nating video. Tatalakayin natin ngayon yung tarantula guide para sa mga beginners. At ano yung mga klase ng tarantula, ano ang tarantula, ano ang mga grupo, yung mga types ng tarantula, maintenance, size, at yung feeding. Alright, samahan nyo ako. Ano ang tarantula? Isang malaking gagamba na mabalahibo na galing sa pamilya ng Theraposidae. Scientific name ng tarantula. Nahati ito sa dalawang name. Ito yung genus saka yung species. Katulad ng Poecilotheria metallica, Poecilotheria regalis, Poecilotheria miranda, Poecilotheria formosa. Ang genus is yung name sa una is Poecilotheria at yung species name is yung Metallica, Miranda, Formosa. May dalawang groups ang tarantula. Ano yung groups na yun? Yun yung Old World saka New World. Ano yung Old World? Ito yung matatagpuan sa Africa, Asia, Australia. Ang mga Old World ay mga mabibilis, high venom, aggressive, at defensive. Ano naman ang New World? Ang New World ay galing sa North and South America. Yung na-discover ng mga Amerikano, kaya tinawag silang New World. Sila ay mayroong urticating hairs para sa kanilang depensa. Means pag nadapuan ka nito, makati yun. Kaya iwasan nyo yun. Sila ay mabagal at less venom. Kaya pwede yan sa mga beginners. Ano yung mga types ng tarantula? Meron niyang arboreal, terrestrial, at fossorial. Ano yung arboreal? Sila yung mga makikita natin sa puno, habitat nila. Ano yung terrestrial? Yung terrestrial, it means yung nasa lupa, nasa patag lang sila. Doon sila naninirahan. Yung fossorial, yun yung mga naghuhukay sa lupa, sa ilalim ng lupa. Doon natin sila matatagpuan. So, alam natin yung tarantula. Yung genus, species, yung mga group nila, yung Old World, New World, yun yung mga types nila, yung arboreal, terrestrial, at fossorial. Ngayon, punta naman tayo sa maintenance. Ano ba mga kailangan natin sa maintenance? Ngayon, kung kukuha kayo ng gagamba, is kailangan nyo malaman kung ano yung enclosure nila. Yan. Nakita ko, iba-iba yung mga enclosure nila. Depende sa size ng tarantula na aalagaan nyo. Next is yung substrate. Ano ba yung ginagamit natin substrate? Ginagamit ko is coco fiber o coco feet. Yung air hole. Yung air hole is nito, yung binubutasan natin. Yan. Para sa makahinga sila kasi living creature sila. May buhay. Moss. Ano yung moss? Para sa humid nila. Hide. Yung papagtataguan. Maraming klase yung hide. Yung ganito. Yung sa arboreal, yung pataas sa mga parang sa puno, at meron din dun sa terrestrial na nasa lupa lang, mababa lang. Water dish. Yung water dish, supply nila ng tubig. Sa mga maliliit, sa mga spider sling is misting lang. Tapos yung sa mga malaki na, yung mga matured, kailangan natin yung water dish, yung lalagyanan ng tubig. Spray. Ito yung spray. Yan. Yan yung para sa tubig nila. Like parang kailangan nila ng supply ng tubig sa mga sa spiderling, sa slings. Ito yung kailangan nila.
and tweezers. Yan. Para pag nagpapakain kayo, hindi nyo hahawakan yung pagkain. Ito lang yung panghahawak nyo. Iba kasi ma-aggressive. So kailangan natin to para hindi tayo makagat. Feeders. Ano ba klase ng feeders? Maraming klase yung feeders. Nymphs para sa mga spiderling, yung maliliit na red runner cockroach. Red runner cockroach para sa mga matured, and superworm, mealworm. Yan. Maraming pagkukuha ng mga feeders natin. And huwag kayong gagayat ng langaw kasi baka nagdadala sila ng mga ibang chemical galing sa mga basura o something, hindi natin alam. Kaya mas maganda yung alaga natin yung feeders, tayo rin yung mag-aalaga. Next, yung size. Maraming size yung tarantula. Yung tarantula, meron yung mga sling, yun yung mga cm size, and meron mga inch, at yung mga matured and UV, yung gano'n na sila kalaki. Ngayon, yung feeding, paano tayo mag-feeding? Meron na tayong enclosure, kompleto na tayo sa maintenance ng gamit. Yung feeding naman, depende yan. Meron dalawang klase yan. Yung flower feed sa normal feed. Ano yung flower feed? Yung flower feed is yung pag nagpakain ka ng gagamba every 3 days or 2 or 3 times a week. Yun, mabilis silang lumaki. Kaya lang, wala namang scientific explanation para sa power feed. Based sa mga natanungan ko, pag nag-power feed ka is lumiliit yung lifespan nila. And hindi nila na-reach yung pinakalaki nila. Normal. Ano yung normal feed? Yun yung once a week ka magpakain or 2 times a month or every 2 weeks. Yun, maganda yun. Kaya lang, mabagal sila lumaki, pero yung max size nila, nare-reach nila yung pinakalaki nila. Molting. Yan, napakahalaga dyan sa tarantula. Pag nakita nyong tumihaya, dumapa yung tarantula nyo, huwag kayong matakot. Ibig sabihin yan, nagmamold siya. Ano ba yung sign nun? Yun yung hindi nakakain. Medyo nag-iiba na yan. Nangingitim na yung kulay nila. Yan. Pre-molt yan. And yung molting stage nila, pag nakatiyaya, huwag nyong gagalawin. Kasi napaka-fragile sa kanila. Pwede silang magulat. And the same time, baka ma-bad mold. Ano yung bad mold? Yun yung hindi sila normal, hindi normal na nakaalis sa exoskeleton nila yung tarantula. Means dapat hayaan nyo lang sila, huwag nyong gagalawin, huwag yung ganun na nagmamold sila. Ano yung post mold? Yung success, yung pagkakahiwalay nila sa exoskeleton nila, yun yung post mold, tapos na sila mag-mold. Dapat pag ganun post mold, means huwag nyo munang pakakainin kasi malambot pa yung mga pangs nila. Huwag nyo silang pakakainin kagad. Siguro mga 1 week ang pagitan after ng molting stage. Huwag nyo papakainin kasi malambot pa yun, yung ano nila, pwedeng maputol yun. And yung death curl, na yung death curl, yun yung nakaganito na ang gagamba. Means malapit na siya, o malapit na siyang magpaalam, o sobrang tanda na. Yan yung mga death curl. So yun guys, sana nakatulong yung video na to para sa mga bago na gusto mag-alaga ng tarantula. Nulit ko, hindi ako expert sa mga ganitong tarantula. Newbie rin ako na nag-search, nagtanong sa mga matatagal na sa hobby. At yun, manood kayo sa YouTube. Maraming Filipino vlogger na nagtuturo sa mga bagong magtatarantula, gaya nila Exotic TV Vlog, Schizopelma TV, Exotic TV, Exotic Season TV, at Corby Exotic. Yun, salamat. Hit nyo lang yung like,
share, and subscribe na rin sa channel ko para updated kayo sa mga future videos ko. So salamat and see you next video.